Bucks hindi pa nagtapos sa pag-upgrade. Memphis nalugi kay Jaren Jackson Jr. May bagong balita sa Lakers. At Lillard parang nanalo pala sa loto, ganito ang stretch mechanics ng NBA. Ilang sandali matapos i-anunsyo na pinirmahan ng Milwaukee Bucks si free agent center Miles Turner, pumutok ang balitang pakakawalan ng koponan si All-NBA star Damian Lillard at stretch ang natitira niyang kontrata sa susunod na 5 taon. Ngayon habang sinusubukan ng Bucks na bumuo ng bagong roster sa paligid ni Giannis Antetokounmpo at iwasan ang posibilidad ng trade request mula sa kanya, isang bagong ulat ang nag-uugnay sa kanila sa isang alamat ng NBA. Ayon kay NBA insider Chris Haynes, ang Bucks at ang Charlotte Hornets ang dalawang nakakagulat na team na nagpahayag ng interes kay San Antonio Spurs free agent Chris Paul. Gayunpaman, nananatiling pareho ang mga ulat. Gusto ni Paul na manatili malapit sa kanyang tahanan at tila ang laban ay nauuwi sa pagitan ng Los Angeles Clippers at Phoenix Suns. Bagamat makakatulong si Paul na punan ang kailangan ng Bucks sa posisyon ng point guard, sa yugtong ito ng kanyang karera ay malabong siya ang maging malaking pagbabago na kailangan ng Milwaukee. Para naman sa Hornets, malamang na ang interes nila ay nag-ugat sa kanyang karanasan bilang veterano at ang hangaring maturuan ang kanilang batang roster. Dahil ang dalawang pangunahing opsyon ay ang Clippers at Suns, alin man dito ay magiging reunion para sa 12 beses na NBA All-Star. Sa Clippers, doon niya naranasan ang kanyang pinakamatagumpay na individual na mga taon at naging kilalang pangalan. Samantalang sa Suns, doon niya naranasan ang pinakamatagumpay na tagumpay bilang bahagi ng isang koponan nang marating nila ang NBA Finals noong year 2021. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, isang araw lamang matapos ang pagpayag ni Jaren Jackson Jr. sa isang 5 taong $240 million extension, inanunsyo ng Memphis Grizzlies na ang kanilang star big man ay sasailalim sa isang procedure para sa turf toe injury sa kanyang kanang paa, isang injury na nakuha niya sa isang live basketball run na ginanap sa labas ng opisyal na pasilidad. Si Jackson, 25, ay sumailalim sa pagsusuri noong Martes at napagpasyahang kailangan niyang operahan upang maayos ang naturang problema ayon sa team. Inaasahang makaka-recover siya ng buo, ngunit walang paunang petsa o timeline para sa kanyang pagbabalik hanggat hindi pa natatapos ang procedure. Isang malupit na dagok ito para sa Memphis at kay Jackson mismo, lalo't parehong dumaan na sa mga seryosong injury ang manlalaro at ang koponan sa mga nakaraang season. Nakalaro si Jackson ng 74 na laro noong 2024-25 season, ang ikalawang pinakamaraming laro sa kanyang karera, ngunit nagtamo rin siya ng ankle injury bandang dulo ng season. Last 2023-24 season, malaking bahagi ng season ang na-miss niya kung saan ayon sa kalkulasyon ng Spotrac na isinasaalang-alang ang sweldo ng mga manlalaro, ang Grizzlies ang kopo ng pinaka-naapektuhan ng mga injury sa buong NBA. Noong year 2020, nagtamo rin si Jackson ng torn meniscus habang nasa NBA bubble na naging dahilan para ma-miss niya ang halos buong 2020-21 season. Anong masasabi nyo sa injury na ito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang New Orleans Pelicans ay nagkaroon na ng isang masiglang off-season matapos makuha sina Jordan Poole at Saddiq Bey sa pamamagitan ng trade at makapili ng dalawang manlalaro sa NBA Draft Lottery, sina Jeremiah Fears mula sa Oklahoma at Derek Quinn mula sa Maryland. Pagkatapos nilang hindi makapasok sa postseason noong nakaraang taon, ang pinakamalaking balakid ng Pelicans sa susunod na season ay maaaring mga injury. Ngunit ayon sa pinakabagong ulat mula kay Brett Siegel, isang NBA insider, ang front office ng Pelicans ay nasangkot sa mga nakakagulat na trade talks. Sa pagkakataong ito, hindi ang mga ulat ay tungkol kina Zion Williamson o Trey Murphy. Ayon kay Siegel, ang Los Angeles Lakers ay nagpakita ng interes kay Yves Missi, ang all-rookie center ng Pelicans, at tumawag pa sa front office ng New Orleans upang alamin kung available si Missi para sa isang trade. Si Missi ay isang napaka-interesanting pangalan na lumitaw bilang trade target para sa Lakers, sulat ni Siegel. Ang 21st pick in 2024 NBA Draft ay maaaring mas abot kamay kaysa inaakala ng marami, lalo na't binago ng New Orleans ang kanilang front office ngayong off-season. Pinalitan si David Griffin kay Joe Dumars. Simula ng pamunuan ni Dumars, naging agresibo ang Pelicans sa pakikipag-trade sa iba't ibang koponan ayon sa mga source.
Pareho silang tumatanggap at gumagawa ng mga tawag upang subukang baguhin ang kanilang roster at gawing isang koponang kayang makipagkumpetensya agad sa Western Conference. Kamakailan, inanunsyo ni Messi na siya ay magdedebut para sa national team ng Cameroon sa darating na FIBA Afrobasket Championships ngayong Agosto, ang pangunahing torneo ng Africa para sa basketball. Ano sa tingin nyo sa bagong update na ito ng Lakers, mga kaibigan? Sa sumunod naman, maaaring napanood mo na ang bagong dokumentaryo sa Netflix na Poop Cruise. Isa itong kwento tungkol sa isang lumang marangyang barko na nasira ang mga sistemang elektrikal hanggang sa literal na may dumadaloy na hilera ng dumi sa mga pasilyo. Sa madaling sabi, ito ang Milwaukee Bucks sa karagatan at si Damian Lillard ang pasaherong kakababa lang mula sa lumulubog na barko na amoy Chanel No. 5. Pangunahing punto, ang Bucks na parang wala lang pumayag sa isang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $107 million para kay Miles Turner nitong Miyerkules na pinunduhan nila sa pamamagitan ng pag-waive kay Lillard at pag-stretch ng natitirang $113 million ng kanyang kontrata sa loob ng susunod na 5 taon. Kung hindi ka pamilyar sa wave o stretch mechanics ng NBA, ganito yon. Sa halip na bayaran si Lillard na malamang ay hindi makakalaro sa buong susunod na season dahil sa Achilles tendon ng $54.1 million this season at $58.6 million next season, pinili ng Bucks na ipamahagi ang bayad sa kanya sa loob ng 5 taon para mabawasan ang payroll ng 2025-26 season at magawang kunin si Turner at maalis si Lillard sa roster. Kung sasamahin, makakatanggap si Lillard ng $22.5 million per year sa loob ng 5 taon para hindi maglaro para sa Bucks. Sa totoo lang, hindi na rin niya kailangang maglaro para sa kahit sinong team. Pwede siyang magbakasyon sa Turks and Caicos at kumita ng milyon-milyon habang umiinom sa bar sa loob ng kalahating dekada. Hindi niya naman talaga gagawin yan o baka nga gawin niya at sino ba ang masisisi sa kanya? Ang mas malamang ay magpapagaling siya ng kanyang Achilles ng tahimik sa buong taon habang pinag-iisipan kung saan niya gustong maglaro. Sa susunod, bigla open na ang buong liga sa kanya dahil hindi na issue ang malaking sweldo. Pwede na siyang maglaro kahit sa minimum dahil babayaran pa rin siya ng Bucks ng milyon-milyon, parang isang trust fund baby na umaasa pa rin sa pera ni Daddy. Ayon sa The Athletic, elated daw si Lillard sa kinalabasan ng lahat. Ikaw ba naman? Kahapon, nakakulong siya sa Milwaukee, isang basketball situation na mas lalong lumalala. Ngayon, habang nag-aagawan sa sariwang hangin ang mga natitirang pasahero, dumating ang helicopter para sunduin siya at dalhin sa kahit anong all-inclusive resort na naisin ng kanyang Hall of Fame na puso. Kaya saan nga ba pupunta si Dame? Ayon kay Sam Quinn, may 5 kuponan na may saysay para sa kanya bilang isang matanda na ngunit magaling pa rin na manlalaro. Portland, uuwi siya sa kanyang pinagmulan. Miami ang kanyang unang piniling destinasyon noong unang gusto niyang matrade. Denver, makakasama si Nikola Jokic pero magiging backup ni Jamal Murray sa isang low usage na role. Cleveland, marahil ang pinakamagandang tsansa niya makakuha ng titulo. Minnesota, pwede siyang maging starting point guard sa isang team na meron ng superstar at elite defense. Pero may iba pa. Paano kung sa Boston, sa loob ng 2 taon, pwede siyang makipaglaro kina Jason Tatum, Jaylen Brown at Derrick White? Paano kung sa Orlando? Kulang na lang talaga ng elite point guard para maging contender. Paano kung sa Houston, kapareho ng sitwasyon sa Minnesota, may superstar teammate at solidong depensa? Paano kung sa Warriors, galing siyang Oakland? Paano kung sa Spurs, pwede siyang mag-backup kay De'Aaron Fox at sumakay sa Wemby train patungong elite contention? Walang team na hindi magnanais sa kanya sa ganitong presyo. Desisyon niya na lang talaga ang magpapasya. Salamat sa Bucks sa isang napaka-mensch na galaw. Sa susunod na 5 taon, pwedeng mauubos ang salary flexibility habang binabayaran ng $113 million ang isang player na wala na sa roster at posibleng mag-request ng trade si Giannis Antetokounmpo sa loob ng 5 buwan. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan?